Magandang gabi po. Para po sa ating sanay katuruan, sa ating sangay pagpupulong ngayong gabi, ang ating pong pag-uusapan ay ang tinatawag na Bisyo Divina o mas kilala sa tawag na banal na pagtingin. Kadalasan po, may isang mabuting balita na pinakikinggan kung saan ang mga nakikinig ay nakapikit ang mga mata. Habang nakapikit, inilalarawan po nila ang mga tagpo, tauhan, mga pangyayari o simbolo na kanilang makikita habang nakikinig sa kwento. Kayo po ay nakapikit habang ginagawa ito. Simulan na po natin. Mangyari pong umuupo ng maayos at pakinggang mabuti habang inyong pinagninilayan ang kwentong maririnig. Sikapin niyo pong buuin sa inyong isipan ang mga larawan na inyong makikita habang kayo ay nakapikit. Papaganahin po natin dito ang inyong mga imahinasyon. Simulan na po natin. Maupo na po tayo at ipikit ang ating mga mata. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panatiliin pong nakapikit ang inyong mga mata habang ako'y pinakikinggan. Meron po tayong mga hakbang na isinasagawa upang maisakatuparan ang Bisyo Divina o banal na pagtingin. Una na po rito yung paghahanda, na kung saan naghahanap po tayo ng larawan o imahe. Maaring ito ay isang sining na naglalarawan ng eksena kung saan nakatayo ang babae sa harap ni Jesus o anumang imahe na nagpapahiwatig ng mga tema tulad ng panghusga, awa o pagpapatawad. Kung wala pong larawan, maaari ding gamitin ang imahinasyon tulad ng inyong ginagawa ngayon para bumuo ng isang mental na larawan ng mismong eksena. Tayo po'y maghahanap ng isang tahimik na lugar. Pipili ng isang lugar kung saan walang istorbo upang tayo po ay makapag-focus. Ating po pinapatahimik ang ating isipan. Tayo ay huminga ng malalim at dahan-dahan. Ipagdasal po natin na gabayan tayo ng Espiritu Santo.
Ang pangalawa po na hakbang ay ang tinatawag na pagtingin. Ang unang pagtingin, tingnan po ang imahe sa kabuuan. Ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Ano ang mga ekspresyon ng mga mukha, ang mga kilos, at ang kapaligiran? Pangalawang pagtingin, tumuon sa mga partikular na detalye. Ano ang mga emosyon na ipinapahayag ng imahe? Ano ang mga simbolismo na inyong nakikita? Tulad ng alikabok sa lupa na sinulatan ni Jesus o ang mga batong hawak ng mga Pariseo. Pangatlong tingin, iugnay ang imahe sa binasang ebanghelyo. Sa inyong kaso, iugnay ninyong imahe sa napakinggang ebanghelyo. Paano ito naglalarawan ng mga pangyayari o mga aral sa teksto? Pangatlo, pagninilay. Ano ang sinasabi ng imahe sa iyo? Ano ang mga kaisipan at damdamin na pumapasok sa iyong puso habang tinitignan mo ang imahe? Ano ang nais iparating sa iyo ng imahe? Paano ito nauugnay sa iyong buhay? Meron bang mga pagkakataon sa iyong buhay kung saan ikaw ay nakaramdam ng panghusga? O kung saan ikaw ang mismong nakahusga ng iba? Paano mo ito hinarap? Meron bang mga pagkakataon na naranasan mo ang awa ng Diyos? Ano mga aral na maaari mong matutuhan? Ano ang ipinapakita ng imahe tungkol sa awa at pagpapatawad ni Jesus? Paano mo ito magagamit sa iyong sariling buhay? Paano natin maiiwasan ang pagiging mapanghusga sa ating kapwa? Pang-apat, ang panalangin. Makipag-usap po tayo sa Diyos. Ibahagi ang ating mga kaisipan at damdamin sa Diyos. Magpasalamat sa Kanyang awa at pagpapatawad. Humingi po tayo ng tulong. Humingi ng tulong sa Diyos upang maging mas mahabagin at mas mapagpatawad sa ating kapwa. Huwag po natin kakalimutang magpasalamat. Magpasalamat sa mga bagay na iyong natutunan sa oras na ito. Subukin niyo pong sagutin ang mga gabay na tanong habang pinagpapatuloy ninyo ang inyong pagninilay. Ano ang mga damdamin na ipinapahayag ng mukha ng babae? Paano ipinakita ni Jesus ang kanyang awa at katarungan? Paano mo maiiwasan ang pagiging mapanghusga sa iyong kapwa? Paano mo maipapakita ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo? Tandaan po natin, ang Bisyo Divina ay isang personal na karanasan. Kaya't hayaan po natin ang Espiritu Santo na gabayan tayo sa ating pagninilay. Ngayon po mga kapatid, maaari nyo nang idilat ang inyong mga mata. Para po sa ating pagbabahaginan, ibahagi ang iyong karanasan ukol sa panghuhusga. Ikaw ba ay nanghusga o ikaw ang hinusgahan? Isalaysay. Marami pong salamat at magandang gabi at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating poong may likha at patuloy tayong gabayan sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Purihin po natin ang Diyos.